Alright, good morning sa inyong lahat mga kapatids. Pag-usapan na naman natin itong politikong mainit sa aking mata. Then nakita ko to kay Mami Peng kanina na nakapost. Aba, walang Diyo, ektarya ang lupain. Nito ni Yorme. At doon pa ho sa amin din sa Batangas. Sa Lipa City. No, ilan niya kalagay din 11 hectares. Grabe. So yan ho. No, kuha ito ng kung nagkakamali ng drone, yung kuha na yan. Meron din itong kuha sa misa ko na 'tong sinilip sa sa Google Earth. No, it was Google Earth. Itong kuha na to kaya may kalsada, may pangalan. Pag-aari ni Yorme. So pansinin niyo yung lote. Ito. Ito pala ay iniisip ko kung ano yan eh. Yan, pero ito ay bahay. Yan. San Benito. Mataas, kasi ito, mataas ang gate nito eh. Hirap tong masilip eh. Kaya kailangan mong i-Google Earth o kaya naman ay drone. Yan. Pero kuha to ng Google Earth. So yun ang kanyang lupain. Pakalawak. No, sana ginamit na lang ito sa relocation ng mga squatters na na niloko niya. Pinaalis niya ron sa lugar nila, tapos pinagawa niya ng kondo para sa kanila daw. Pero pag hindi na makarenta kasi wala naman talagang kakayanan, pinalayas. Kawawa naman sila. So sana ginamit na lang niya to. Ano ba namang i-donate niya to o kaya naman naka 65 billion naman ang pinagbentahan ng mga properties ng Maynila, 'di ba? Ng patrimonial properties nila. So, sino ba si Francis Doma? Ito yung sexing anak ni Isko. Yan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, tingnan niyo kung ano to. Parang swimming pool, Ito pa may bahay-bahay pa. Ito yan, Ay. Yan. Ito yan. Diyan sila nakapwesto. Okay? Lawak, So, ito yung property niya. Ooh, cool. Grabe. So, yung anak ni Yorme. Si Francis Domagoso, kaya po Francis Doma. Ngayon, ito yung post kanina. Sabi rito, pero dati na hinahanap ito, available to sa mga FB pages eh. Sabi rito, ayon sa mga ulap, may 65 billion umano ang kinita ng lungsod ng Maynila sa ilalim ni Yorme. Yung nga, yung pagbibenta ng mga patrimonial assets ng lungsod tulad ng Divisoria Public Market at iba pang area-riyan. Pero ang tanong ng ilan, saan napunta? Diba? Ganun kalaking halaga. So, Tondominium, 1 billion. Binondominium, walang eksaktong halaga pero bahagi ng housing program. Hindi, pero ang nabalitaan ko nito, ang mga minyum-minyum na yan, ginamit yan, pinagamitan po niya yung 16.8 billion na inutang niya. Mga modernong paaralan, 2 billion, edukasyon, Rosario Almario, 1.9 billion, Manila Science, 1.3, and then yung Manila Zoo, 1.7 billion, tsaka yung sementeryo, magkano yun? Walang halaga. Tapos sa food security ng pandemic, 700,000. Mura naman. And then kabuang estimate is 11.1 billion. So tanong ng ilan, kung saan ang 65 billion ang kinita mula sa mga naibentang assets? Nasaan ang natitirang 50 billion? May malinaw bang accounting na ipakita ba sa tao kung saan napunta pa kay Yorme? Di ba? Kasi dapat maliwanag yan eh. Saan napunta yung pera na ipapaliwanag ng maigi? Hindi sapat yung kasama ko po diyan, nagutang po tayo ng pera, kasama po natin diyan sina Anila Kuna. Hindi yun eh. Ang dapat doon, malinaw. Diba? Itong perang ito, kinita natin, pagbenta, ganito. Ito, ginamit natin sa ganito. Ito yung dokumento. Ayon sa mga ulat na 65 billion umano ang kinita ng lungsod ng Maynila sa ilalim ni Yorme, patrimonial assets. Diba? Pinagkakopya ko sa kanya kanina eh. Ay nako, Yorme. Diba? Dapat ipaliwanag ng maigi yan.
kung ano yung kung saan napunta. Sabi ni sa galing ng ginagawa ng AI o mag-edit ng mga naninira na mahal na President BBM, magagawa ng paraan kung anong gustong palabasin. Correct. Diba? Ganun talaga yung mga loko-loko eh. Anyway, iwan na muna natin ito. Yun lang rin tanong ng marami dyan sa kanya, hindi nang iilan. Saan napunta? Ano nangyari ron sa pera? Kasi 65 billion is 65 billion. That's really something. Diba? Malaking-malaki po ang mapagkakaanuhan nun, magagawa sa taong bayan. Iyan pong 65 billion na yan, mga kapatid. Kayang-kaya pong ipambili yan, no? Ibayad na lamang niya sa sarili niyang lupain. Nailipat pa niya ang mga kababayan diyan sa lipa. 'Di ba? Magkano 'yan? Hindi naman po billion po ang halaga ng lupa na 'yan. 'Di ba? Di sana pinambili na lamang diyan tapos ginawang pabahay, 'di ba? Tapos magkaroon lang simbahan, eskwelahan. Dahil ang Lipa City, hindi na po ito katulad nung pag sinabing probinsya, probinsya talaga. Lungsod na yan, may mga opportunities na dyan. May palengke, eskwelahan, may call centers, iba't ibang mga factories na andyan na rin po sa Lipa. At saka iba naman, labas din naman ng Lipa City. Di ba? So sayang lang. Di ba? Meron ka na siguro ako meron ganyang kalaking lupain, problema ko sa lungsod ko, kawalan ng bahay ng mga mahihirap, may ganyan akong lupain, nako, ibenta ko na yan. Kung hindi ko naman mababawi sa sahod ko ang halaga ng lupa, ibibenta ko na lang yan kaysa magnakaw ako. Benta ko sa gobyerno, sa aking pamahalaan, 'di ba? With proper documentation and do all the, 'di ba, the necessary steps, lahat para legit ang transactions, tapos matanggap ko na yung bayad, 'di ba? Kahit nahulugan, okay lang 'yon. At least yung mga tao na ilipat talaga, na relocate sila. Yun ang dapat sana na ginawa niya. Alin naman niya, hindi naman siya mabubuhay dyan ng titira siya dyan. My God. Balik ka siya ng balik ng Maynila. Diba? Dahil ang hangad niyang tirahan yata in the future, which I do believe, Malacanang, magpresidente na naman siya uli sa 2028. Maganda nga naman siyang choice kasi wala nang katulad ni PBBM na potensyal niyang makalaban. Na kung saan makaka-potensyal na magkaroon ng 30 milyones na boto na naman mahigit. Diba? So ang makakalaban lang naman niya, definitely kapag Duterte ang tumakbo, hindi yan lalaban. Kung madi-disqualify si Sara because of the impeachment, hindi naman pwedeng malabong manalo si Baste. Kung magpresidente, ganoon din si Pulong. So, ang tendency nito, kumapit ito diyan kay Bongo. Either presidente si Bongo, vice president siya. Diba? Kasi kung Robin Padilla, Diyos ko, kahit DDS hindi boboto magpresidente si Robin. Marami rin sa kanila ang isinusuka si Robin. Diba? So yun po yung mga nakikita kong posibleng mga nababasa na ngayon ni Yorme. Kaya instead na tumakbo sa ibang posisyon, tuparin yung kanyang pangako na pahinga na sa politika or mas higher position, mag-national, mag-senador, dahil malaki talaga ang chance niya na manalo. Diba? Tapos pinili pang bumalik ng Maynila. Magkano ang sahod? Barya-barya lang. 150K nga lang naman daw eh. Diba? Yung yung paghahanda na naman sa kanyang sarili sa pagtakbong pampanguluhan yan sa 2028. Ang nakikita kong isang motivation dyan is ko, kaya siya bumabalik ng Maynila. Sana lamang, kung manalo siya, nako, wag niya namang ubusin ang mga patrimonial assets ng Maynila. Bagkus nga dapat ang LGU, nagpaparami kayo ng lupain, kung merong mga real estate dyan na hindi na nababayaran ng amilyar at kinabig nyo na, wag nyong ibenta ito dapat eh. Dapat yan i-develop yan, di ba? Patayo, parentahan yan para may income na pumapasok sa pamahalaang bayan. Dapat ganun, hindi yung uubusin and then ang pakinabang is one time, big time. Pagkatapos nun, wala na, hindi na mag-generate yan sapagkat ginastos ang pera. Hindi ginamit, di ba, para sa pag-invest at bumalik para mapaikot yung pera. Hindi ganun eh. Kaya hinahanap ng mga tao, saan napunta yung 65 billion na halaga ng mga pinagbentahan? Diba? Ay nako, Yorme.